Sa inyo po sa House Ways and Means Committee, ano po ang garantiya, kung garantiya man po matatawag, na sa paghahanap po ng gobyerno ng karagdagang buwis na hindi naman po na naman masasagasaan yung pangkaraniwang mga mamamayan? Yun ang sisiguraduhin natin, Ted. Kasi tandaan natin, itong tax relief na binibigay na ito, ang nakikinabang dito ay ang lower middle class in reality. Dahil sa tansya ng Pangulo, ng gobyerno, ay ito yung parating na pag-iiwanan. Hindi nagiging kasama sa usapin ng ayuda, sa lahat ng assistance sa panahon ng oil crisis. Hindi rin sila nakikinabang, bagamat sila ang nagbibitbit ng kalakihan ng tax burden, lalo sa mga individual paying Filipinos. No? Pero, so ito yung tax relief talaga para sa middle class. Pero hindi naman po pwede, hindi naman natin tatanggapin na para mabigyan ng relief ang middle class, ay lilipat natin ito sa ordinaryong mga low-paid at saka daily-paid workers. So, hindi tayo papayag doon. Ang kagandahan lang po dito is papayag tayo kapag ang recovery taxes ay manggagaling po sa health-related activities o mga activities alam natin nagkukos ng pinsala, lalong-lalo na sa kalusugan ng ating mga mamamayan. Opo, so in other words din po, no, ito'y mangangahulugan po na mas malaking koleksyon for the sin taxes. I'm sorry, tama, from sin products, right? Kung tawagin. Okay. Tama po. Apo. Hindi ko pa ho nakikita yung computation, pero hindi naman ho tayo papayag na totodo yung kabig ng pamahalaan. Imbis na revenue loss ng halos 50 billion, ay kikita pa sila ng 50 billion. Ang hinahanap natin dito is equilibrium lang, yung magpapantay lang. Kung ano na ibawas mo, mapatawan ng pampuno. Pero dapat purposeful, or ibig sabihin, para sa isang intention talaga. Opo. So, sin products na nangangahulugan din po naman na lalaki ang koleksyon para po sa PhilHealth. Tama. Tama po. So ngayon po, Ted, DJ Chacha, ang biggest cost ngayon ng pandemic sa kabataan ay itong vaping. Pag mag-iikot ka po, pag nag-iikot ako kung saan-saan, nakikita mo, nakakwintas pa yan. So openly, nakakabili ang even high school students. So hindi nila nare-realize kung gaano ka mapinsala ito, mas mapinsala pa sa tradisyonal na sigarilyo. Kailangan natin magkaroon ng regulasyon dito. Otherwise, magtutuloy-tuloy itong lumalalang pandemya sa pagdating sa baga ng kabataan. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.